Hello mga ka-farm, medyo matagal tayo bago nag-upload dahil nga sa sobrang busy. Alam nyo na, pasukan na naman. And then, andito ako ngayon sa Balanga, wala ako doon sa Batangas. Pero eto nga, ayan yung mga pigs namin. Alam ko naman, alam nyo ang sitwasyon ngayon sa Batangas with regard sa mga alagang baboy. Pero yun nga, thankful na rin kay Lord. Ayan, pa naman yung mga baboy namin is alive and kicking. Ayan, mga healthy pa. Hindi lang sila pa mailabas ngayon or hindi pa sila mai-out dahil nga medyo mababa. Tsaka walang masyadong bumibili Pero sana nga is, ayan, matapos na ang pagsubok na tinagdadaanan ng lahat ng may mga alagang baboy. Siyempre, ayan, mapapansin nyo rin, meron silang mga guhit-guhit na pula dahil, siyempre for protection, for prevention na rin, tinuturukan sila ng mga vitamins. Ayan, ng vitamins pampalakas ng immune system. Ayan. Mga siguro next month, hopefully is mailabas na natin ang ating mga baboy para makapagsimula naman na ulit ng panibagong alagaan ulit. Ayan sila. Ayan, nag-aagawan. Hindi pa lang sila ganong nalilinis ngayon. Ayan naman. Kaya nakakatuwa din, ayan, ang bilis ng lumaki. Parang kailan lang, mga bulinggit lang yan. Pero ngayon ay malalaki na sila. Hindi ka mainip, ma-out na. Ang pagtas mamagsikain, tutulog. Yung iba talaga may makulit, may mga active talaga dyan. Ayos naman talaga sila. May mga nagkakasatan, minsan di rin naiwasan yung mga nag-aaway. Tapos ito naman din, ayan yung aming mga manok. Ayan At alam nyo ba, noong last Saturday, nakapagbenta kami ng 3 manok. Nakakatuwa pala, sarap sa pakiramdam. Kasi yung mga manok na inaalagaan mo, tapos lumaki na, nakapagbenta kami ng 3. Ayun, pinapakain ng aking Diyosawa. Hinakita yung kamay, yan siya, nagahagis. Tapos yun, nakapagbenta kami, nakakatuwa ako kasi kinilo, tapos ang bigat na, tapos diba, sabi ko nga, wow, 3 manok, nakapagpagaas na kami, agad doon nakapagpagaas na kami ng sasakyan, tapos may naitabi pa, diba, kaya ang laking bagay talaga sa farm, na may aalagaan ka. Tapos ayan may napipisa. And then, ayun, hopefully yung bibi namin, ayan, naglilimlim na siya at ang dami niyang itlog na sana mapisa para may mga ducklings na rin kami, may mga maliit na bibi na rin. Ayun, nakita nyo nga, meron na naman kapipisa. Itinago namin, ayan, inililibot kayo ng aking asawa sa aming farm, sa mga alaga namin. And then, ayan, may kapipisa uli. 2 yung kapipisa na hinahagisan ng pagkain. Tapos meron pang nangingitlog. Alam mo ba, talagang continuous na magtuloy-tuloy lang na maganda maging ganun. Ang sarap pala pag nakapagbenta ka na ng Temo yung 3 lang ang naibenta ng manok na native na Tagalog. Sabi ko, ang mahal pala. Sabi ko ganun. Ang mahal pala ng per kilo noon. Tinitinda doon sa sa canteen, sa may pinagtatrabaho ng asawa ko kasi may canteen doon. Ayun, doon namili doon yung namili. Kaya yan, di ba? Yan, hapon na yan, kauwi lang ng asawa ko galing sa work. Kaya yan, nagpapakain siya ng aming mga alagang manok. Sabi ko nga, pakainin pala dapat para madami na tayo mabentang manok. Sabi ko, para may pambayad sa Shopee. Yung ganun. Okay, inaabangan ko talaga yung namin, yung aming bibi. Kasi naglilimlim na siya Yung sa tagal na dati, malambot yung shell. Ngayon, ayun, nakapag-itlog na siya dun sa isang lugar na yun na medyo safe.
Kasi yung naglilimlim siya kasi minsan, ay nag-itlog kasi minsan yung bibi namin sa labas. Kaya yun. Ang dami naming manok na natuwa. Yung ayan, habang may mga lumalaki, meron pang mga kapipisa at meron naman nangingitlog. Kumbaga yun, continuous siya. So, ayan. Okay, nakakatuwa rin nagpakain. Ako pag umuwi ako dyan ng weekends, nagpapakain din ako, naghahagis-hagis din ako ng ayan, oh. Lalo na yung manok kasi, pag nakita ko pa lang ng manok may bitbit ng timba, yan, sunuran na yan sa'yo. Ayan, o, di ba natin yung ang dami na naming alaga. At ang lalaki na nila. Kumbaga ako nasaksihan ko yung paglaki nila from sisiw sila. Di ba? Yung ano nga, maani akong itlog. Nga hindi na ako, hindi ako makaani nga ng itlog kasi weekends na nga lang ako naandyan. Kaya talagang sakripisyo lang. Ayan yung sawa ko, talagang ang laki ng sakripisyo niya dyan sa aming farm. Kasi talagang siya siyempre nagwo-work din siya, tas hands-on siya sa mga alaga namin. Kaya kahit pagod pagdating ng hapon, ganyan ang ginagawa niya. Pero sarap sa pakiramdam. Kaya yun na mga ka-farm. Bye!